bilang isang musikero, ano po ang mga bagong pagbabago sa industriya ng musika? Halimbawa, ano ang mga kamakailang pagbabago o trends na inyong naobserbahan sa industriya ng musika at paano ninyo tingin na ito ay nakakaapekto sa mga pinapakinggan ng mga tao? Napakalaking pagbabago o pinagbago sa kasalukuyang kalagayan ng musika sa industriya ng musika. Dahil ang mga trends na yan, hindi naman sa kontra ako o ano. Kalimitan kasi ngayon, mga nag-trend, halos hindi na umaabot ng isang taon o ilang buwan pa lang. Nawawala na. Tapos, minsan, mayroon pa akong ano mo, sana mo, nag-video okay kami. Sana mo nga yung kanta na yan. Nung sikat nung nakaraan. Tapos, marinig ko, wala na yan. Parang ano na, negative na agad yung, yun yung obserbahan ko. Yung mga sumikat noon, hanggang ngayon, sikat pa rin. Pag kinanta mo, parang hindi naswa. Parang wow. Pero pag kumanta ka ng sumikat bigla, ngayon kapanahon na, kasalukuyan. Parang, oy, wala na yan. Iba naman. Yun yung napansin ko. Ang ibang kanta naman, ngayon, marami namang maganda. Pero may napapansin ako na hindi maganda. Parang nagdudulot siya ng yung mga kabataan na ang akala ng mga kabataan okay lang. Pero hindi nila alam yung kanta nila, nagmumura na sila. Mga lumalabas sa bibig nila, bastos na. So yun yung malaki talagang pinagbago sa musika noon kaysa music ngayon. Paano ka po mananatiling updated sa mga bagong idea na lumalabas sa paligid mo? Halimbawa po, paano ka mananatiling well-informed tungkol sa mga bagong trends at konsepto sa industriya ng musika? At paano mo ito ginagamit sa iyong kapakinabangan? Halos naman siguro lahat ang ginagamit ngayon. Ako sa opinion ko, ako mismo, social media. May mga TV pa rin, panood tayo ng mga programa. Mga balita o mga ibang mga programa sa TV, pero ang cellphone ngayon, TV na rin eh. Nasa kung saan ka man, load ka lang. Tapos pag umuwi ka ng bahay, buksan mo nga yung TV, kaya manood kang TV, YouTube pa rin gagawin. Facebook, pwede mag-Facebook. Social media talaga. Kadalasan yan talaga. Ako bilang singer, songwriter, at saka pinasok ko naman ngayon talaga meron akong sarili music production na produce din ako ng mga music. Ang ginawa ko may mga magagandang musika pa rin talaga ngayon, kahit hindi ako millennial, pero bata pa rin ako isip. Joke. Patawa ko lang. Nakikisabay ako. Kasi bilang songwriter, composer, kailangan mo talagang sumabay sa mga dapat sasabayan naman, nagdudulot ng kagandahan. Ikaganda naman. Sumusulat ako, nakikibagay ako, ano yung mga, ang ganda naman sulat. Pero pag narinig ko na nagmumura o bastos yun, wala na agad. Ayaw ko naman kasi. Alam ko, hindi talaga nagdudulot ng maganda lalo sa mga kabataan, mga estudyante natin ngayon. So ako, bilang manunulat din, gumawa ako ng sarili kong tunog. Bukod doon, ina-apply ko yung tunog noon at saka tunog ngayon. Para pag narinig ng mga kabataan at mga tao, lalo na yung mga taga-support ako, yung mga nagmamahal sa aking musika, andun pa rin. Kasabay pa rin siya. Hindi masama ang loob ko. Hindi tulad ng iba siguro na, parang sinisira na yung ating mundo ng musika. Hindi po gano'n. So, malawak ang ating pangunawa. Kung kayo po ay magbabalak na mag-promote ng isang bagay mula sa inyong larangan, ano ito at bakit ninyo ito pinaniwala ang nararapat na bigyan ng pansin? Halimbawa po, aling bahagi ng industriya ng musika ang nais ninyong talakayin? At bakit po ninyo ito itinuturing na mahalaga para sa inyong mga tagasunod o taga-suporta na malaman? Kung napansin po natin ngayon, napakalakas talaga ng persa ng mga kabataan. Ang influensya nila sa industriya ng musika. Kasi pag sinuportahan nila yung ganyang music, lalong nagtitrend.
mas lalong sumikat sa mga kabataan. Pero ako, wala naman akong question doon. Meron akong sarili talagang musika. Yun yung tinataguyod ko na mayroon naman akong mga kahit pa paano mga taga-suporta, may mga tumangkilig kumbaga sa aking musika. Yun yung patuloy kong ginagawa na hindi lang sa mga kabataan, hindi sa lahat na makalikha ako, tuloy-tuloy akong lumikha ng sarili kong musika na maiiba din. At ang gusto ko lang maidulot yung parang sa music ko, ano yung totoong pagmamahal at saka inspirasyon. Kasi ang music talaga ngayon, minsan kasi mas marami, sa totoo lang aminin natin siya, mas marami po yung yung parang masakit man siguro aminin, pero alam mo yun, basta lang makagawa ng music, okay na, tapos andun nga yung ulitin ko yung bastos, yung pagmamahal. Ayun sana yung yun sana yung maagapan. Kung ako lang, kung pakikinggan lang siguro sana yung aking opinion. Sana ay parang panawagan na rin. Ito ang aking sagot sa mga lumilikha ng music at saka yung mga tumangkilik ng music na ingatan natin na piliin din natin. Piliin natin yung kasi ang mundo ngayon iba na talaga. So, piliin natin yung hindi tayo magpapariwara. Panghuling tanong po, paano po nakakaapekto ang kasalukuyang mga trend sa inyong trabaho? Halimbawa, paano po ninyo hinaharap ang pagbabago sa trend sa industriya ng musika? At maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa kung kailan naapektuhan ang inyong produksyon ng isang particular na trend? Ganda ng tanong ito. Kaya siguro pang last. Di sa umpisa pa lang, nung nauso na yung tinatawag natin millennials. Kayo siguro yan. Naramdaman ko na talaga na may epektuhan yung music ko, yung musika ko. Kasi di naman ako millennials. Yun yung totoo base lang sa totoo. Siguro yung naramdaman ko. Isip-isip ko, malaking mangyayari nga. At saka nangyari talaga. Kasi nabawasan yung mga tumatawag sa akin para kung ano kumanta. Kasi mas pinipili talaga yung sikat. Ito sikat na yun eh. Makabago na eh. Ako din naman ako makaluma. Pero di rin ako talaga makabago. Kaya lang, doon ako nag-adjust. Kasi ayun yung ang nasa larangan talaga. Musician ako. Sa ayaw ko man sa hindi, nangyayari. Pero tulad ng binanggit ko, pinaglalaban ko pa rin yung aking musika. Na sana, yung mga tumangkilig sa akin, andyan pa naman din sila. Kaya lang, hindi mo mapilit na, dumami kayo ng dumami kasi iba na talaga ang takbo. Yung talagang bigla na lang pumutok pa. Sikat na agad. Anong kanta yun? Meron namang maganda. Doon ako. So, umiikot agad yung aking utak. Yun yung idea ko. Na kailangan kumuha ko ng idea to. Maganda ito. So, tulad ng binanggit ko, kukuha ko ng tunog noon, i-apply ko yung tunog na yun ngayon. So, malaking bagay. Pero yung mga nag-trend na, yung mga sumikat talaga na, di naman talaga malaswa, medyo pangit. Ikisa, ayaw ko na agad. Kasi alam ko na hindi talaga maganda idudulot. Kaya ako bilang manunulat, patuloy pa rin. Sana tangkilikin pa rin yung aking musika. Ito, kasalukuyan. Meron naman akong halos buwan-buwan nag-release naman ako ng bagong songs. So, hopefully kayo din. Itong musika ko ay masilip din ng iba. Meron naman at meron naman nakakapansin. Pero, para sa akin, opinion ko, mas maganda talaga ang tunog noon at tunog ngayon ipagsama. Pinagpapagsamahin. Kasi kung puro lang din tunog noon, ayaw na nila eh. Pinaglipasan na lang ng panahon. Kung tunog lang din naman ngayon, mabilis lang din mawala.
So, ang ginawa ko, pinagsama ko para mananatili pa rin. Sana, masilip nyo rin yung mga gawa kong kanta. Ayaw mo nang banggitin nyo kung sino yung mga nagawa ko ng kanta. Na hanggang ngayon, sikat pa rin sila. Sikat pa rin yung kanta ko. So, yun yung pinaglaban ko. Pero inaamin ko, humina talaga eh. Humina. Sana na may balik. Kasi alam natin, siguro mga ilang taon mula ngayon, may pagbabago na naman. Ibang estilo na naman ang musika. So tayo, sumasabay tayo, pero doon tayo sasabay. Doon sa magbigay ng magandang ehemplo. Magiging magandang inspirasyon sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante. Maraming salamat po. Salamat. Thank you. Okay na. Wala maingan ng usapan. Sige lang po. Ay, akong kulitan. Apo. Ay, salamat.